Puro Davao ito. O mga kababayan, Davao ulit. Nasaan ba yun? Napuna po ng isang congressman. doon sa Davao City. Bakit Yan. Yan. Jordan, nandiyan ka ba sa comment section? Pwede ko ba i-play to nang hindi tayo makaka-copyright? Ayan. Oh, Davao City, mga kababayan. Kasi po, ang ating vice-presidente, lalo sila lahat, no? Tapos na yung Karina, yung mga nabaha, naka-move on na. Sila hindi pa din sila maka-move on, mga kababayan. Hanggang ngayon po, ini-issue nila ang ating gobyerno. Kesyo daw, mga kababayan, bakit ganyan? Nasaan ang pondo napunta? Paulit-ulit sila doon sa mga flood controls. Naipaliwanag naman po na hindi lang doon sa mga bayan na binaha, nandoon yung flood control. Kalat po sa buong Pilipinas, mga kababayan. So eto, mga kababayan, isinisisi na din po yata sa gobyerno, no, kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit daw po laging baha o kung bakit hanggang ngayon baha pa din po sa Davao. Ano po? Pakinggan nyo po yung isang kongresista, mga kababayan. Tama po yung sinabi nito, ha? sa Davao? Parang hindi naman po yata tama na sisihin mo yung national government sa pagbaha doon sa Davao City. Bakit? Tignan ho natin. Magkakaroon lang po tayo ng brief history. Ilang taon po ba sa panunungkulan ang pamilya Duterte sa Davao City? Hop. Doon pa lang po, tapos na Doon pa lang mga kababayan, tapos na ang argumento. Tama ba yung word ko? Tapos na yung argumento? O wala na dapat pag-usapan? Ilang taon ba nakaupo, no? Bilang mayor, bilang congressman, at kung ano-ano pang mga positions diyan sa Davao. Sabi nga po, 33 taon silang nakaupo diyan sa Davao. Mga kababayan, bakit ngayon isisisi kay dating Pangulong Duterte? Bakit ngayon isisisi kay PBBM, no, yung problema diyan sa Davao? Dun sa hinaba-haba po ng panahon na sila ay nakaupo, mga kababayan, na nakaupo ang the best president daw bilang alkalde, bilang congressman. Bakit po hanggang ngayon, baha pa din doon sa Davao? Yun ang tinatanong mga bossing. Kaya nga, biglang umaalingasaw po at bigla pong napag-uusapan na naman yung sinasabing 51 billion mga kababayan. Tuloy ho. Kung hindi pa ako nagkakamali, 33 years. At ang alam ko po, ang Davao City, isa sa may pinakamalaking IRA or the Internal Revenue Allotment or ngayon po yung tinatawag na National Tax Allotment. Doon pa lang po sa budget na yon, pwede po nila pondohan yung flood control project. At bakit mo isisisi sa kasalukuyang administrasyon? Napakasimple po ng paliwanag, mga kababayan, ano? Simple, kaya nga sabi ko sa inyo doon pa lang po, pagkasabi niya, ilang taon nakaupo ang mga Duterte. Hanggang ngayon po sila ang nakaupo dyan. Pero bakit isisisi yung baha sa Davao? May pondo. Di ba? May pondo. Sila yung mga nakaupo. Bakit sa Marikina mga kababayan? Alam niyo po, ayan, lagi tayo sa Marikina kapag ka nandiyan tayo sa Pilipinas. Diyan sa Marikina, mga bossing. Alam niyo po, ang problema ng Marikina baha lalo na pag bumabagyo, no? Pero pag hindi naman bumabagyo, mga kababayan, okay lang diyan, walang masyadong baha. Hindi 'yun talagang lubog na lubog. So eto po ngayon, lagi po si Mayor Marcy Teodoro. Hindi ko kinakampanya si Marcy Teodoro, ha. Pero mga kababayan, ang laki po ng improvement, no, ng Marikina pagdating po dun sa baha. Sabi nga nila, nung panahon ng Ondoy, talagang lagpas, no, sa bubungan yung baha. Ito, yung panahon ni Karina, hanggang tuhod lang po, mga kababayan. So, ibig sabihin, nagawan nila ng paraan. No? Yung ilog doon sa may bayan, talagang hinukay nila, talagang nilalima nila. Para yun yung sasalo, no? Ang problema kasi diyan, mga kababayan, sa Marikina,
kumbaga, yung mga galing ho ng San Mateo, galing ng Montalban na tubig, bagsak ho niyan lahat sa Marikina. So ngayon, ang ginawa nila ng paraan, yung ilog ng Marikina. Nilalima nila para lahat ng babagsak ng tubig, doon lang pumunta. Oo, nagkaroon pa din ng baha. Subalit hanggang tuhod na lang. Pero mga kababayan, sabi nga ho, mas madaming ibinuhos na tubig itong bagyong Karina kesa ho sa bagyong Ondoy. Pero magkaiba ho ang resulta. Parehas may baha, pero yung latest o yung mas madaming tubig na naibuhos, hanggang tuhod lang ang baha. Saglit lang yun. Hindi naman 33 years na nakaupo si Mayor Marcy Teodoro dyan. Ang mga Duterte po, 33 years na nakaupo. So, alkalde, congressman, etc. kung ano pang mga posisyon. Tapos ngayon ho, mga kababayan, isisisi sa kasalukuyang administrasyon. Mali naman ho talaga yun. Ito po, lumabas na po ito January of this year. Galing po mismo kay Yusek Katrina Cabral ng DPWH. Ang pondo po ng distrito ni Congressman Pulong Duterte last Congress ay umabot po ng 51 billion. Ngayon ang tanong, saan po ba napunta doon? Parte po ba noon ay napunta sa flood control project? Yun naman po yung tanong ko sa kanila. 51 billion, imagine, with that huge amount of... Sabi sa inyo, mauungkat yung 51 billion Di ho ba, mga kababayan? Mauungkat yung 51 billion. Shiro Kansaki, shoutout sa iyo. Siguro tatahimik ang bansa, sabi ni Aga Duata. Siguro tatahimik ang bansa pag nawala ang mga Duterte sa politika. Sila ang simula at dulo ng gulo ng bansa. Sabi ni Juan Petisa, Boss Mark, nag-like na ako. Yung paninisi ng mga Duterte sa administrasyon ni PBBM ay political strategy para galitin ng mga taong bayan at umalsa laban kay PBBM. Ang problema ho nila, mga bossing, hindi na ho kinakagat ng sambayan ng Pilipino. Wala na po. No? Kahit patuloy pong naririnig, mga kababayan, yung paninira nila sa ating gobyerno, kay Pangulong Bongbong Marcos, wala. Nilalagpasan na lang po ng tenga. No? Nilalagpasan na lang po. Papasok dito, lalabas sa kabilang tenga. Dahil alam po ng taong bayan, pagbibintang na naman to na hindi naman dapat ibintang sa ating Pangulo na si PBBM. Public funds, bakit hindi po na-address yung baha sa Davao? So nasaan po? Anong proyekto ang napapuntahan po ng sinabing napakalaking pera or pondo ng bayan? So I guess bago po tayo magturo, dapat tinignan muna nila, no? Kung ano ang kanilang ginawa para ma-address at ma-resolbahan ang issue pong ito. Siguro po mga kababayan, hindi aalma o walang magsasalita. Ano po? Kasi ang galing po, napakasimple lang, no? Pero syempre tayo po, mga bossing tayo, busy tayo sa mga pang-araw-araw natin na buhay no? Kahit alam natin na simple lang po o madali lang yung sinabi ni congressman pero hindi papasok sa isip at natin agad-agad yan, mga boss. Kasi busy tayo sa mga ginagawa natin. Pero ayan sa pool. 33 years nga naman kayo nakaupo dyan. Tapos ang ending na 2 taon pa lang nakaupo ang ating presidente. Sa kanya ang sisi doon sa problema sa baha sa Davao. Sabi ni Ma'am GB, 51 billion walang nagawa ang pamahalaang Duterte. Pulong. Nako. Makonsensya ka. Di mo pera yan. Pera ng mamamayang Pilipino yan. Sarap mong gurgoy. Sabi ni Ma'am GB na uminit na ang ulo. Sabi naman ni Jose Estosane, sumobra sila sa paninira kay PBBM. Lumalabas tuloy sila ang maraming sablay. Nakikita ho tuloy ito. Yung mga sablay nga ho nila, mga kababayan, tira ng tira, una ang puna, sa kanila din ang bagsak, sabi ni Joel Carino. Smiley Dutertes, propagandist, maraming silang galamay. They feeding the mind of the people. Kaso hindi na po talaga tinatanggap ng utak ng mamamayang Pilipino. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila ho.
Ganyan na lang po mga kababayan.